Mahal! Dito, bilis! Tingnan mo, may nakita ko dito ang dami. Pati nga? Ha? Naku, oo nga. Tsak na malaki-laki ang kikitain natin ngayon. Kinuha nila ang dalawang pangsala at nilagay doon ang magkahalong lupa, bato at buhangin. Pagkatapos ay inalog-alog yun hanggang sa lumabas ang mga nakatagong piraso ng ginto. Ang kwento nila, mula daw sa kalapit na minahan ng mga yon, nakasamang inagos at tinangay ng tubig mula sa batis. Sandali, pupunta pa ako dun sa banderon. Mahal, mag-iingat ka sa mga bato ha. At baka madulas ka. Ayun! Meron pa dito! Mahal, ang dami na nating napupulot. Lord, salamat po nito. Kapag naibenta na natin itong mga ginto, mahal, kailangan nating ibalik ang 10% ng ikapos sa Panginoon ng kahit anong kikitain natin dahil siya naman ang nagbigay nito lahat. Tama ka, mahal. Mula noon, kahit dumarating ang araw na medyo nagigipit tayo, ay hindi pa rin tayo pinababayaan ng Panginoon. Sana nga ipakinggan na rin niyang dasal natin na mabigyan ng anak. Sa kanyang takdang panahon, mangyayari yan. Magkakaanak na rin tayo. Patuloy sa pamumulot ng ginto si Lynette at Wilson hanggang sa hindi nila namalayan ng takbo ng oras. Nang marami-rami na silang nakuhang ginto, agad nila yung binalot sa tela at nilagay sa bag. Nang lumingon sila sa paligid ay saka nila napansin na nag-aagaw dilim na. Mahal, halika na, umuwi na tayo. Malapit ng gumabi. Alam mo naman, may nababalitang gumagalang aswang dito. Oo nga. Nalibang ako ng gusto eh. Naririnig mo ba yun? Oo. May baby. San kaya yun? Baka may nagtapon ng baby sa kakahuyan. Wala naman siguro. Baka naman naandyan ang magulang niya. Halika na. Ngunit habang palayo sila ng palayo, ay hindi humihinto ang iyak ng sanggol. Si Lynette naman ay hindi mapakali at patuloy na nababahala. Nag-aalala sa kalagayan ng munting anghel na yun. Nang hindi makatiis, ay hinawakan niya ang braso ng asawa. Mahal, hanapin natin yung bata. Baka mapahamak tayo niyan eh. Titingnan lang natin. Kapag nasiguro naman na nandyan ang magulang niya, aalis na tayo agad. Sigurado ka? Oo, halika na, bilis. Baka kumapa ng bata. Hinanap nilang dalawa ang sanggol sa buong paligid hanggang sa dinala sila sa paghahanap sa loob ng kakahuyan. Biglang nahablot ni Lynette ang damit ni Wilson nang may makita sa di kalayuan. Sa ilalim ng isang puno, naroon ang isang sanggol. Nakabalot ng kulay puting tela at may nakapulupot na buntot pagi sa bewang nito. Ayun, mahal. Yung bata nasa ilalim ng puno. Walang ibang tao sa paligid. Diyos ko, sino walang pusong ina ang nag-iwan dito sa bata? Halika, lapitan natin. Sandali lang. Bakit? May ahas. Ha? Ayun sa itaas. Nakapulupot sa sanga. Diyos ko, ang bata. Mahal, baka tuklawin siya. Ayun na, bumababa na siya. Gumawa ka ng paraan. Yung tanglad na napitas natin kanina. Habang naglalakad tayo, papunta dito. Oo, eto. Chumi! Oh, layas! Dumampot ng malaking kahoy si Wilson bilang pangdepensa at winasiwas ang tanglad para hindi makalapit ang ahas. Mabisa daw kasing pantabo yun sa ahas, habang si Lynette naman ay maingat ngunit may pagmamadali na dinampot ang bata. Matapos yun ay saka sila tumakbo palayo. Dalhin natin siya sa health center. Bilis na. Nakailang beses kong inisip at pinagdasal kung tama ba ang gagawin ko. Nag-aalala ako dahil baka walang maniwala sa akin at pagtawanan lang ako. Pero sabi nga ng asawa ko, baka daw sa gawin ko ay maraming matutunan ng inyong tagapakinig sa aking kwento. Kaya naman bandang 10:02 ng gabi, sinimulan ko ang sulat na naglalaman ng mga karanasan ko na hindi pangkaraniwang nangyayari sa mga gaya ko. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, itago niyo na lang ako sa pangalan na James. Ngayon ay 43 years old na.
May asawa at 3 magaganda at gwapong anak. Ang pangalan ko, maging ang mga taong kasama sa kwentong ito at mga lugar na babanggitin ko ay sinadya kong ibahin para maproteksyonan ang kanilang pribadong buhay. Sa maniwala kayo't sa hindi, isa po akong pastor. Tama po kayo, pastor. Isang taong may malalim at personal na relasyon sa Diyos at minsan nang sinubok ang aking pananampalataya. Kaya ako napagdesisyonan na ibahagi sa inyo ito para ipakita kung paano kumilos ang Panginoon sa gitna ng laban ko sa puwersa ng kadiliman. Sisimulan ko ang kwento noong ako'y 17 years old pa lang. Sa panahon ng aking pagre-rebelde, matapos kong malaman na isa pala akong ampon. Nasaan ang anak ko? Nasaan? Ayun si James, mahal. James, anak! Ano ba? Nagmamadali silang lumapit nang makita ako at agad akong niyakap ni Mami. Naiirita na bahagya ko siyang tinulak palayo. 15 years old pa lang ako nang magsimula akong magrebelde matapos kong malaman na ampon ako. 17 years old ako nang mahuli ako ng mga pulis kasama si Manong Ted, ang leader ng gang na sinalihan ko matapos sumiklab ang gulo sa pagitan namin at ng kalaban naming grupo. Munti ko nang masaksak ang isa sa kalaban namin pero agad dumating ang mga pulis. Sinubukan naming tumakas pero na-corner kami ng mga ito. Anak, ano ba itong pinasok mo, ha? Ilang araw ka na namang hindi umuwi sa bahay tapos dito ka namin sa presinto padadatnan? Halos mamatay kami ng daddy mo sa pag-aalala sa iyo, anak. Excuse me po. Huwag niyo na pagalitan ng bata. Isa ka pa. Kilala na kita. Ikaw ang madalas kong nakikitang kausap at kasama ng anak ko. Leader ka ng mga gang na ang miyembro ay puro mga kabataan. Matanda ka na. Pero ikaw pang nang-iimpluwensya sa kanila? Anong klaseng utak ang meron ka? Mami, walang kasalanan si Manong Ted dito. Tumahimik ka! Tinutulungan ko lang ang bata. Tulong? Anong klaseng tulong? Sa halip na pangaralan mo para umuwi, tinuturuan mo pang makipagbasag ulo at magbisyo ang anak ko. Huwag ka nang lalapit sa anak ko. Dahil sa oras na subukan mo, ipakukulong kita. Matapos ayusin at areglohin nila Mami ang kaso ko, ay pinalaya na rin naman ako. Pagdating sa bahay, naabutan ko doon ang bunso kong kapatid na si Lexi. Ang malungkot nitong mukha ay biglang umaliwalas nang makita ako. Tumakbo siya sa akin palapit at tinalunan ako, kaya kinarga ko siya. Nandito na si Kuya. Kuya, hindi ka na aalis? Hindi na yan naalis. Di ba, kuya? Oh, hindi na. Yay! Anak, bumaba ka na muna dyan at mag-uusap lang kami ng kuya mo. James, sumunod ka sa amin ng daddy mo. Tahimik na sumunod ako nang pumasok sila sa kwarto. Sa halip na maupo ay diretso akong pumunta sa bintana at binuksan yon. Maya-maya ay napansin ko na may malaking ahas sa isang puno sa bakuran namin. Nakapulupot sa malaking sanga, pero nakalambitin ang ulo. Pakiramdam ko ay nakatingin sa akin ang ahas na yon, kaya tinawag ko si Mami. May ahas na naman dun sa puno. Saan? Ayun oh. Noon pa man ay sadyang lapitin ka na ng mga ahas, anak. Nung araw na nakuha ka namin sa gubat, dun sa dating bayan kung saan kami nakatira, may nakita rin kaming ahas sa puno kung saan ka namin natagpuan. Kilala niyo bang totoong mga magulang ko? Hindi, anak. Pasensya ka na. Mahirap lang kami noon at salat sa bagay, pero mayaman kami sa pananampalataya sa Diyos. May malapit na minahan doon sa Batis. At ang trabaho namin noon ay mamulot ng ginto na inaanod sa tubig. Nung araw na natagpuan ka namin, dinala ka namin sa health center. Nag-report kami sa barangay dahil baka may nagre-report doon na nawawala ng baby. Naghintay kami ng ilang araw hanggang sa lumipas ang ilang linggo at umabot ng buwan. Walang naghanap sa iyo. Noong mga panahon na yon, ay hirap na hirap magbuntis ang mami mo at nagdadasal kami na sana'y bigyan kami ng anak. At ikaw ang sagot ng Panginoon sa dasal namin. Siyang nagbigay sa iyo sa amin. Noong walang kumuha sa iyo, doon na kami nagdesisyon ng daddy mo na
Akuin ka na parang amin. Pinabinyagan ka namin at pinalaki na malapit at may takot sa Diyos. Kaya nga James ang pinangalan namin sa iyo. Dahil regalo ka ng Panginoon sa amin. Wala ba talagang naganap sa akin kahit noon? O nagpakilala na sila magulang ko? Wala anak. Hindi na ba nila ako mahal? Kaya iniwan na lang ako sa gubat. Anak, hindi. Hindi ibig sabihin na iniwan ka nila doon ay hindi ka na nila mahal. Hindi natin alam pareho kung anong dahilan. At hindi nakakahiyang pagiging ampon. Dahil ang ibig sabihin nun ay biyaya. Ikaw ang naging sagot ng Panginoon sa dasal namin. Isa kang napakagandang regalo sa amin ng langit. Ibig sabihin, may mga taong gusto ka na maging parte ng buhay nila. Ginusto namin na makasama ka. At ikaw, anak, ikaw ang nagsimula ng pamilya natin. Anak, hindi mo mahahanap ang solusyon sa problema kapag patuloy kang nagrebelde. Kapag pinagpatuloy mo ang mga bisyo mo, sinisira mo ang buhay mo. Ayaw namin na dumating ang panahon na huli na ang lahat at saka ka magsisisi sa mga maling desisyon mo sa buhay. Tamang sinabi ng daddy mo. Kaya nga pinalaki ka namin, kayo ng kapatid mo na busog sa atensyon at pagmamahal. Para hindi niyo maramdaman na may kulang kayo. Mami, Daddy, I'm sorry. Sorry po kung nagalit ako. Sorry po sa lahat ng ginawa ko. At sa mga problemang dinala ko. Mula ngayon, magbabago na po ako. Mahal na mahal ka namin, anak. Hindi ka man sa amin ang galing pero galing ka dito sa puso namin. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, anak. Bata ka pa. Maayos mo pang buhay mo. Nang yumakap sa akin ng mga magulang ko ay niyakap ko rin sila pabalik. At nang sandaling yon ay pinaalala sa akin ng Diyos ang magandang buhay na binigay sa akin ng mga magulang ko. Kahit kailan ay hindi sila nagkulang sa akin. Binusog nila ako, hindi lang sa pagmamahal at material na bagay. Tinuruan din nila akong manalig at magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Pastor James, nice preaching, bro. Thank you. Oo nga, kuya. Very empowering. Kumusta ang unang buwan ng married life mo? The best, pare. Kaya igihan mong panliligaw dito sa kapatid ko, para sagutin ka na agad. Are, laman ng dasal ko gabi-gabi si Lexi. Ay, naku. Ako na naman ang nakikita nyo. Nga pala, bro. Nabalitaan mo na ba? Nasabit na naman ang trouble si Manong Ted. Oo, may nakapagbalita nga sa akin. Puntahan kaya natin. Sige, sabihan mo lang ako kung kailan. Ay, naku, kuya, wag na. Alam mo naman, ayaw na ayaw ni mami na kinakausap mo yon. Sige ka, magagalitin ka na naman nun. Lumipas ang mga taon, Madam Venus. Matapos ang huling gulo na kinasangkutan ko kasama ang dating grupo na sinamahan ko. Hindi na ako bumalik pa sa ganoon magulong mundo. Kusa akong lumayo at umiwas kay Manong Ted. Binuhos ko ang atensyon ko sa pag-aaral. Sumali ako ng mga iba't ibang activities sa church. Marami akong nakilala at naging kaibigan. Kasama na doon si Fern, isang bank teller at ang babaeng pinakasalan ko. I renewed my faith in God and never turned my back on Him again. As early as 22 years old, when I received my calling to be a pastor, nung una hindi ako makapaniwala. Ako? Isang dating miyembro ng gang? Magiging pastor? Magpipreach? Naisip ko agad noon baka walang makinig sa akin. Pero doon ko na-realize na ang past natin ay magiging great testimony mo on how God changed your life. Babe, sabi nila mami, doon na daw tayo mag-lunch sa bahay. Sige, wala naman akong scheduled meeting buong araw. Halika, Toby. Sama ka. Mula sa church ay umuwi muna kami ni Fern sa bahay. Ilang bahay lang din naman ang layo nito sa bahay nila mami. Kaya naman pinarada muna namin doon ang kotse at nagbaba ng mga gamit.
Habang nagbibihis kami ng pambahay, malambing akong lumapit sa misis ko at yumakap sa kanya. Oh, bakit ka biglang naglambing? Wala naman. Masaya lang ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na asawa na kita. Nasaksihan mo lahat ng pinagdaanan ko. Pati yung pinaka-worst na version ko, pero eto, tinanggap mo pa rin ako. Bakit naman hindi? Di mo ba alam? Ang nakaraan mo at lahat ng imperfection mo sa buhay, yun ang humubog sa James na kaharap ko ngayon. Kasama yun sa minahal ko sa'yo. I love you, baby. I love you more. Niyakap ko si Fern at masuyong hinalikan sa labi. Matapos kong maglambing sa kanya, ay pinagpatuloy ko na ang pagbibihis. Hanggang sa may napansin ang asawa ko sa labas nang hawiin niya muli ang kurtina sa may bintana. Babe, tingnan mo yung ahas dun sa puno, oh. Nandun na naman. Di ba kinuha na yan ng mga taga-barangay? Baka iba na yan. Ba't pa palagi na lang may ahas dito? Ang sabi nila, Mami, lapitin daw talaga ako ng ahas. Parang bantay ko na. Nakakilabot na bantay naman yan? Oh, nawala yung ahas. Sumuot sa talahiban. Naku, hayaan mo na yan. Halika na. Punta na tayo kila Mami. Sinunod naman ako ni Fern at agad kaming pumunta kila Mami. Pagdating sa loob ay sinalubong kami ng mabangong amoy ng bulalo at chili buttered garlic shrimp. Sakto naman na nagsisimula na rin silang kumain. O mga anak, kumain na kayo. Wow, ang sarap. Kumain ka ng kumain, Fern. Para lumakas ang katawan mo at hindi ka mahirapan kapag napuntis ka. Dito nga lang po kay James, palagi na akong busog eh. Mami, ayan ka na naman ah. May halong pressure yung mga paganyan mo eh. Pagpasensyahan nyo na yung mami mo. At excited lang yan na magkapo. Parang siya, hindi. Siya nga pala anak. Ang ganda-ganda ng mensahe ng preaching mo. Thanks, Dad. Next Sunday, ikaw nang nakaschedule. Mami, pwede ba akong bumili ng soft drinks para mas masarap ang kain? Ako nang bibili. Agad akong lumabas ng bahay at tumawid lang sa katapat naming tindahan at bumili ng isang 1.5 na soft drinks. Habang naghihintay ng sukli, bigla akong napatingin sa bandang kanan ko at nakita ang isang babae na mukhang mas matanda lang ng konti kay Mami. Napakunot noo ako dahil titig na titig siya sa akin. Pinagmamasdan ko pa rin siya nang nakakatakot siyang umisi at naglakad dahan-dahan papasok sa masukal na halamanan, papasok sa gubat. Lalong nagsalubong ang dalawang kilay ko dahil mula sa likod ng makapal na halaman na yun ay lumabas ang isang malaking ahas sa halip na ang babae. Saan napunta yun? Babe, halika na. Anong tinitingnan mo dyan? Oh, ha? Wala. Bukod sa pagiging full-time pastor, may mga pagkakataon na tumutulong ako sa negosyo ng pamilya ko. Gumagawa kami ng mga alahas na gawa sa mismong ginto at mga diamante. Gaya ng naikwento sa akin ng mga magulang ko, mula sa simpleng pamumulot ng mga ginto sa batis mula sa minahan, ay natutunan nila na gumawa ng mga alahas mula doon. Dati kasing gumagawa ng mga alahas si Daddy at ginamit nila ang kaalaman niya. Kalaunan ay lumaki ng lumaki ang negosyo namin. Pero kahit na yumaman sila, pinalaki nila kaming magkapatid na simple lang ang pamumuhay at may malalim na pananalig sa Diyos. Babe, hindi ka ba tapos dyan? Gabi na. Sandali. Tatapusin ko na lang to. Bukas ang pinto ng kwarto na ginawa kong home office at pumasok ang asawa ko. Naabutan niya akong tinitingnan ng kahon kung saan tinago ko ang mga koleksyon ko noon ng iba't ibang disenyo ng military knife. Nang maligaw ako ng landas noong 15 years old ako, si Manong Ted ang nagturo sa akin ng tamang paghawak at paggamit ng patalim. Kaya naman nangolekta ako. Ang mga allowance ko noon na binibigay sa akin ni Dad ay iniipon ko at binibili nito. Sa edad na 17 years old ay naging bihasa ako sa paghawak ng patalim at asintado na at kaya ko siyang paglaruan sa kamay ko nang hindi nasusugatan. Kaya mo pa rin?
Oo naman. Kumuha ako ng isa at pinaglaruan ko yon sa isang kamay. Sabay hagis at tumama yon sa pinakasentro ng display cabinet namin. Natawa lang si Fern at naupo sa sofa. Maingat kong binilik sa lagayan ng patalim. Pagkatapos ay tinago ko na ulit ang kahon. Nang tumingin ako sa asawa ko, ay sinalubong ko siya ng ngiti nang mahuling pinagmamasdan ang kilos ko. Namimiss mo ang buhay mo before? Hindi Hindi ko namimiss ang ganong kagulong buhay. Akala ko namimiss mo kasi bigla mo nilabas yung collection mo. Iniisip ko lang kung ibebenta ko na ba sila. Actually, 75% na ako sigurado. Nasa yung 25%? Hindi ko alam. Parang may pumipigil sa akin eh. Babe, ang tagal na natin pero kahit isang beses hindi mo kinikwento sa akin kung ano eksakto mga kalokohan na ginawa mo nun. Lagi kang umiiwas kapag yun ang topic. Ayoko lang kasing balikan yung iba. At worst yun, babe. Pero nakalipas na yun. More than 10 years na. Natatakot lang din ako na malaman. Dahil baka magbagong tingin mo sa akin. Trust me. Naupo ako sa sahig at pinatong ang baba ko sa hita niya. Naghintay si Fern na simulan ko ang kwento. Puno ng antisipasyon ang mga tingin niya sa akin. Kung meron man isang bagay na hindi ako komportableng ikwento sa lahat, yun ay ang mga kalokohan ko noon, lalo na sa mga babae. Okay. Nung mapunta ako kay Manong Ted, bukod sa tinuruan niya ako makipaglaban at tumawak ng mga patalim, nalulong din ako sa bisyo, sigarilyo, alak, at pinagbabawal na gamot. Sa murang edad, na-expose din ako sa pagkikipagtalik. Iba't ibang babae, 2 beses sa isang linggo. Minsan araw-araw pa. At alam lahat yun nila, Mami? Sinabi ko, pagkatapos nila akong sunduin sa presinto, noong huling beses akong mahuli ng mga pulis. Saan mo nakakilala mga babaeng yon? Yung iba kaibigan ng tropa, yung iba sa inuman, yung iba naman girlfriend ng tropa ko na sinunod ko. Pero madalas yung babae mismong nagpapapansin sa akin. Kaya ayun, kapag alam kong gusto ko, kinukuha ko. So paano yun? Araw-araw ka umuwi sa inyo? Uuwi ako kapag matino ako. Kapag hay ako, nakikitulog ako kay Manong Ted. Lahat yun ginawa ko dahil lang nalaman ko na hindi sila ang totoong mga magulang ko. Noon kasi kapag sinabing ampon, hindi maganda ang tingin ko sa salitang yun. Hanggang sa pinaliwanag sa akin ng gusto ni Mami, natauhan ako. Mula noon, tumiwalag na ako sa grupo. Kami ni Tabi. No wonder ayaw na ayaw ni Mami lumalapit ka dun sa Manong Ted na yon. Hindi maganda yung impluensya niya sa iyo, babe. Proud na proud ako sa iyo. Kung babalikan ko mga ginawa mo noon at ngayon, nakikita ko kung paano ka ginagamit ng Panginoon para ipahayag ang mga salita niya. Nakaka-amaze kung paano kanya binago. At binigay ka niya sa akin. Isang babaeng bukod sa napakaganda, Che, bolero. sexy pa. Tapos mabait, sweet, masarap magluto, matalino, at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Isa ka sa masasabi kong grace ni God sa akin. Something that I don't deserve, pero binigay sa akin. Grace of God. Sobrang ganda ng salitang yon. Nung pinadala ng Ama ang kanyang anak dito sa lupa para tubusin ang kasalanan natin, kahit hindi natin deserve, namatay siya para sa atin. Yun ang ultimate grace of God. Tama, babe. Napakapalad natin. Napakapalad ko sa'yo. Kaya sobrang mahal na mahal kita. Ako rin. Sobrang mahal kita. Ngayon yung tungkol sa collection, gawin mo ko anong sa tingin mo ang tama, susuportahan kita. Thank you, baby. Halika na, matulog na tayo. Ano yun? Bakit? May babae sa bintana, babe. Nakatingin sa atin. Nakakatakot ang itsura niya. Ano? Saan? Ayun, doon! Ayun, babe, sa halamanan! Bigla akong lumingon at nakita ko ang isang nakakatakot na itsura ng matandang babae. Bilog na bilog at kulay puti ang kanyang mga mata. Kung hindi ako nagkakamali ng tingin, mula liig niya pababa, parang katulad sa balat ng ahas.
Ang buhok niya ay parang bruha na buhaghag na hanggang balikat. Ang kanyang ngipin ay matatalas na parang pangil. At higit sa lahat ay mahaba din ang dila nito. Nagmamadali akong tumayo at kinuha ang isa sa koleksyon kong patalim. Pagkatapos ito, tumakbo ako palabas na nagmamadaling umalis ang babaeng yun. Hoy! Bumalik ka rito! Kinaumagahan matapos kong ihatid si Fern sa trabaho, ay umuwi muna ako sa bahay para asikasuhin ang business namin. Pareho kaming graduate ng business ad ng kapatid ko na si Lexi. Bago ako maging pastor, ay ako ang kanang kamay ni Daddy sa trabaho. Pero nang magdesisyon ako mag full-time pastor, tumutulong na lang ako sa kanila kapag may oras. Ngayon ay nasa production ako. Isa ako sa nagdidisenyo ng mga alahas. Kapag inaprubahan nila Mommy, ay saka yung ipapasa sa mismong gumagawa. Mami, nabasa niyo na yung email ko? Oo anak, kanina lang pagkagising ko. Kumusta naman? May nagustuhan ba kayo? Yung dalawa sa bracelet design na pinadala ko, idea ni Fern yun. Ang gaganda anak. Inaprubahan ko na at pinadala sa main designer natin. Nasaan si Dad? Pumunta sa warehouse. Nga pala, Mami. Naniniwala ka ba sa aswang? Aswang? Anak, ang mga aswang ay parte lang ng imahinasyon ng ibang tao. Hindi sila totoo. Alam mo kung anong totoo? Kung saan ka dapat matakot? Sa mga demonyo, masasamang espiritu, sila ang totoo. Pero paano kung meron? Well, nung dun pa kami nakatira ng daddy mo sa Lumoyan, kung saan ka namin nakuha, may mga balita noon na may aswang daw sa baryo na yon. Pero kahit kailan, wala naman akong nakita o never silang nagpakita sa amin. Teka, bakit mo ba tinatanong yan? Naupo ako sa bakanting silya na nasa harap ng kinauupuan ni Mommy. Malamig ang simoy ng hangin doon sa bakuran. Payapa ang paligid, pero ang damdamin ko ng mga sandaling yon ay may bahid ng takot. Kasi, Mami, parang may nakita kong aswang kagabi. Saan? Sa bahay. Si Fern ang unang nakakita. Nakatayo sa bintana at nakasilip sa amin. Anong itsura? Babae siya, mukhang may edad na eh. Tapos nakakatakot ang mukha niya. Puro puti lang yung mata niya. Hanggang dito sa balikat ng buhok. Tapos may pangil. Yung balat niya sa leeg pababa ay parang may kaliskis gaya sa ahas. Anak, baka naman inaantok ka na kagabi kaya namamalik mata ka. Hindi, Ma. Sigurado ako. Si Fern yung una nakakita eh. Sumigaw pa nga siya sa takot eh. Sino kaya yon? Mami, di ba lapitin ako ng ahas? Paano kung hindi ordinaryong ahas yon? Paano kung aswang pala yon na nakabantay sa akin? Ay nako, ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong pinagsasasabi mo. Joke lang. Hanggang sa natigilan ako nang lumingon ako sa may puno at nakita na naman ang ahas. Unti-unting nawala ang ngiti ko nang mapatitig doon. Hindi ko namalayan na tumayo na pala ako at lumapit sa puno kung saan naroon ang ahas at nakapulupot. Hanggang sa narinig ko ang kanyang tunog kasabay ng mabilis na paglabas ng makamandag nitong dila. Unti-unting gumapang pababa ang kalahati ng katawan nito habang nakapulupot pa rin ang kalahati sa sanga at lumapit sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ako nakakaramdam ng takot sa kanila. Bakit ka ba palaging nandito? James anak, lumayo ka dyan. Doon ako natauhan. Eksaktong tutuklawin na ako ng ahas nang bigla akong mahila ni Mommy palayo. Mabilis na umatras ang ahas pagkatapos ay gumapang pababa ng puno at sumuot sa rehas ng gate palabas. Sa gitna ng masukal na talahiban ay bigla itong nawala. Nasaktan ka ba anak? Hindi naman po. Huwag mo nang uulitin yon ha. Huwag ka nang lalapit sa ahas. Opo. Halika na dito, lumayo ka na dyan. Sa lalong madaling panahon, ipagagawa ko yung gate natin. Palalagyan ko ng chicken wires at patataasan ko yung fence para hindi na makapasok yan. Baka mamaya makalusot yan at makapasok pa sa bahay. Alis na rin ako, Mami. Pupunta pa ako sa opisina sa church. Inaayos namin yung darating na outreach program eh. O sige, mag-iingat ka ha. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa gubat na yon. Basta namalayan ko na lang ang sarili ko na naglalakad doon. Papasok sa madilim na lugar na yon. Hindi ko alam kung saan ang tungo ko.
Ang naririnig ko sa buong paligid ay mga huni at tunog ng iba't ibang hayop. Parang may hinahanap ako na hindi ko maintindihan. Hanggang sa huminto ako nang makita ang isang ahas na nakaharang sa gitna ng daan. Ikaw ang ahas na palagi kong nakikita sa bakura namin? Hindi lang ako basta ahas, James. Dahil ako nagsilbing bantay mo. Ha? Nagsasalita ka? Napaatras ako nang ang ahas ay unti-unting naging isang may edad na babae. Nanlaki ang mga mata ko nang makilala ko siya. Siya ang lagi kong nakikita na nakatingin sa akin at nasa labas ng bahay. Hanggang ang babae ay naging aswang na kamukha ng nakita namin ni Fern. Bigla akong umatras na magsimula siyang humakbang palapit sa akin. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Ako ang totoong nanay mo, James. Panahon na para bumalik ka sa akin. Naghihintay na ang bunga natin sa pagbabalik mo. Nanay? Hindi. Nagsisinungaling ka. Totoo ang sinasabi ko. Ako ang totoong nanay mo. Kung ikaw ang nanay ko, bakit ganyan ang itsura mo? Dahil ito ang tunay kong anyo. At ito ang totoo mong pagkatao. Isang aswang. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi ako aswang! Isa akong alagad ng Diyos! Hindi! Ano yan sa akin? Ganyan ba nga? Ipakita mo ang anyo! Hindi! Ayoko! Hindi ako aswang! Kailanman ay hindi mo matatakasan ang katotohanan! Panginoon! Tulungan niyo po ako! Mahimik ka! Hindi ka dapat sumasamba sa Diyos na sinasabi mo! Makakampun tayo ng kadiliman! Wala kang ibang sasambahin kundi si Lucifer! Hindi! Dumami! Dad! Sige anak, ngayon na ang araw ng pagbabalik mo sa ating lahi! Babe! Babe, gising! James, gumising ka! Babes! Babe! Nang bumalikos ako ng bangon, doon ko lang nakita na naroon ako sa kwarto namin. Lumingon ako sa katabi ko at nakita ko ang asawa ko. Alalang-alala sa akin at panay ang punas ng pawis sa mukha ko. Binabangungot ka. Tinatawag mo kami nila mami tapos sigaw ka ng sigaw. Tapos bigla nag-ibang boses mo, parang naging boses halimaw. Babe, nakita ko, may babae. Yung ahas naging mata ng babae. Tapos naging aswang siya. Sabi niya, siya daw ang nanay ko. Tapos naging aswang din ako. Babe, makinig ka sa akin. Panaginip lang yon. Hindi totoo yon. Anak ka ng Diyos. Hindi kailanman mangyayari yon. Nanginginig sa takot ay niyakap ako ni Fern at hinagod ng hinagod ang likod ko. Habang ginagawa niya yon, ay nagdadasal siya at yun ang unti-unting nakapagpakalma sa akin. Nang masiguro niya na nasa maayos na akong kalagayan, ay saka siya lumayo sa akin at hinalikan ako sa labi. Okay ka na? Oo. Sandali, kukuha lang kita ng tubig. Nagmamadaling lumabas ng kwarto si Fern at pumunta sa kusina. Habang nakatalikod siya at nakabukas ang ref, napakunot noo ako nang may makita ako mabilis na aninong dumaan sa harap ng pinto ng kwarto. Mabilis na kumabog ang dibdib ko at biglang nanindig ang balahibo sa mga braso ko. Maaring namalikmata lang ako, pero hindi mawala ang kabang nararamdaman ko. Babe, matagal ka pa dyan? Halika na dito. Oo, nandiyan na! Nang isarado ni Fern ang pinto ng ref at pagharap niya, bigla siyang sumigaw ng malakas. Umatras sa kaya nabitawan ng baso at nabasag yun. Mabilis akong tumalon sa kama at tumakbo palabas. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang nilalang. Malaki at matangkad siya.
Hindi ko makita ang kanyang mukha dahil nakatalikod siya mula sa akin. Nang lumingon ang nilalang na yun, bigla ako napaatras nang makita ang pamilyar nitong mukha. Katulad ng mukha ng aswang na nakita namin ni Fern at ang aswang sa panaginip ko. Fern! Sa halip na magpadala sa takot, ay tumakbo ako agad sa asawa ko at hinarangan siya. Sabay bunot ng kutsilyo. Humakbang kami paatras nang unti-unti siyang lumapit sa amin. Tinutok ko sa kanya ang patalim habang nakikipagtitigan ako. Hindi ko alam kung lalaki ba siya o babae. Pero kung pagbabasihan ko ang pangangatawan niya, mukha itong lalaki dahil sa laki at lapad ng kanyang figura. Anong kailangan mo sa akin? Narito ako para wakasan ang parating na paghihirap mo. Ano? Hindi kita maintindihan. Isuko mo sa akin ang buhay mo kung ayaw mo magsisi sa bandang huli. Sa Diyos ko lamang isusuko ang buhay ko at hindi sa kahit sinong demonyo na gaya ninyo. May sisisi ka kapag hindi ka nakinig sa akin. Lumayas ka dito sa pamamahay ko! Panginoon, alam ko na naririnig mo ko. Tulungan mo ko. Ilayo mo kami sa kapahamakan. Save us, Lord. Kung ayaw mong maniwala sa akin, ikaw ang bahala. Pero kailangan mong mamatay dahil kapag natupad ang plano ng kapatid ko, Jack, mawawalan ako ng posisyon sa lahi namin. Walang pwedeng ibang mamuno sa angka namin kung hindi ako lang. Fern! Takbo! Biglang dumapa si Fern at mabilis na gumapang palayo. Bago pa ako malapitan ng aswang ay mabilis kong sinipa ang mesa. Kinagat ko ang kutsilyo sa likod ng talim nito at tinulak yon hanggang sa mapasandal siya sa pader. Gamit ang mesa ay inipit ko siya ng husto. Nagwala ang aswang at pilit akong inaabot. Hanggang sa manaigang lakas nito at nagawa niyang itulak pabalik sa akin ng mesa. Agad kong kinuha ang kutsilyo sa bibig ko. Sabay talon sa ibabaw at malakas na sinipa ang aswang. James! Doon sa kwarto! Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi! Mag-iingat ka, James! Habang nakikipambuno ako sa aswang, biglang may naisip si Fern at kahit nanginginig ang kamay sa takot, ay naghanap daw siya sa internet ng panlaban sa aswang. Doon niya nakita ang asin at bawang, kaya nagmamadali niyang binuksan ulit ang pinto at muling lumabas. Nang mga sandaling yun ay naabutan niya akong halos nakahiga ang kalahati ng katawan sa mesa, habang hawak ko sa may pulso ang aswang at pinipigilan na masugatan ako ng mahaba niyang kuko. Sa kabilang kamay naman, hawak niya ako sa pulso para pigilan ako na saksakin siya. Hindi ako magpapatalo sa tulad mo! Nagkamali ka ng kinalaban! Alam na alam ko ang mga kilos mo, kaya kayang-kaya kitang patayin, lalo na ang asawa mo. Huwag mong idadamay dito si Fern! Dahil hindi ko pagsisisihan, napatayin ka! Talaga, ang isang alagad ng Diyos na gaya mo, papatay. Oo nga pala, dati kang masamang damo. Kaya huwag ka na magkunwari at magtago sa bagong persona na pinapakita mo. Dahil pareho lang tayo. May dugo ng demonyong nananalaytay sa mga ugat natin. Hindi tayo magkatulad. Kung ano man ang nakaraan ko, hindi yun ang magsasabi kung ano ako ngayon. Matagal ko nang tinalikuran ang dati kong buhay. Humingi na ako ng tawad sa Diyos at pinatawad niya na rin ako. Nagulat na lang ako nang biglang sumulpot sa likod ng aswang si Fern at malakas na pinukpok ang ulo nito ng malaking vase na display namin sa sala. Dahil doon, nawala sa akin ang atensyon ng aswang. Mabilis na gumapang si Fern papunta sa ilalim ng mesa hanggang sa makatawid siya sa kabila. Pagkatapos ay kinuha niya isang garapon ng asin at narinig ko na lang na nagsimulang magdasal ulit si Fern habang binabato ng asin ng aswang.
Lord, save us! Iligtas mo po kami ng asawa ko laban sa kampo ng kasamaan na to! Tama na. Nabibigyan Sampu na mga pulutan ng anghel sa langit! Nipulin niyo ang kasamaan at ibalik sina sa pianong kinagbibilangan nila! Ayos! Lumanas ka dito! Lord, help me. Bigyan mo ako ng lakas. Dahil sa kakabato ni Fern, bahagyang nang hina ang aswang. Para siyang napapaso sa tuwing dumidikit sa balat niya ang asin. Sinamantala ko yon at tinuhod ko ng malakas ang aswang. Pagkatapos ay tinulak ko siya palayo, sabay saksak sa balikat nito. Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita. Mabilis na tumakbo ang aswang palabas, na dumaan pala sa pinto sa likod bahay at sinira ang lock. Pero bago pa man din siya makalabas, ay bigla akong binato ang kutsilyo sa aswang at tumusok ito sa likod niya, eksakto sa gitna. Babe! Babe! Ayos ka lang? Agad kong tinulak ang mesa palayo at tumakbo sa akin si Fern at mahigpit na yumakap. Lalo siyang nagalala nang makita din niya ang mga galos sa braso ko dahil sa daplis na pagtama ng kuko ng aswang. May sugat ka! Ayos lang ako, babe. Ikaw, ayos ka lang. Oo, Di ba sabi ko sa'yo wag kang lalabas? Bakit ka sumugod ng ganun? natakot ako na baka may mangyari masama sa iyo. Naganap ako ng panlaban sa suwang. Sabi sa nabasa ko, asin daw at bawang. Ay, iyoko naman manood lang habang ikaw nakikipaglaban. Salamat sa tulong mo, babe. Huwag ka na matakot. Wala na yung aswang. Linggo ng tanghali matapos ang church service. Habang nasa taas pa ako kasama si Fern at nakikipag-usap sa mga tao na lumalapit sa akin para humingi ng personal na prayers sa kani-kanilang pinagdadaanan sa buhay. Sila mommy at daddy naman ay nauna nang umuwi sa amin. Ang kwento pa nila, naglalakad na sila sa parking lot papunta sa pinaparadahan ng kotse nang may isang babaeng lumapit sa kanila. May edad na rin ito sa tansya nila at halos hindi nalalayo sa edad ni mommy. Nakasuot ng itim na damit at may nakapatong na belo sa ulo. Para daw itong makikipaglibing sa ayos nito. Nakangiti pero may hatid na kilabot ang mga ngiting yon at kakaibang talim at bagsik kapag tumingin. Magandang araw. Magandang araw, Dino. May paglilingkod ba kami sa inyo? Opo. Gusto ko po sana kayo makausap kung hindi makakaabala. Hindi naman ho. Ano po bang pangalan niyo? Marcia Pilapil po. Okay, Aling Marcia. Ano ho bang kailangan ninyo? Narito ako para bawiin sa inyo ang anak ko. Ano? Anak, anong pinagsasasabi niyo? Alam kong alam niyo ang ibig kong sabihin. 28 taon na ang nakalilipas sa bayan ng Lumoyon. Sa kakahuyan malapit sa Batis kung saan namumulot ng ginto ang mga tao. May nakita kayong bata na may nakapulubot na buntot pagi. Bigla daw umikot ang paningin ni mommy nang marinig yon. Mabuti na lang at agad siyang nasalon ni daddy at naalalayan. Mainit ang panahon dahil tanghaling tapat pero nanlamig daw ang kanyang pakiramdam. Samantala si daddy naman ay hindi nagpatinag at nakuha pang ngumiti sa babae. Mawalang galang na po, pero hindi niyo po anak ang anak namin. Hindi. Anak ko siya. Ako ang nagluwal sa kanya. Wala kang anak sa amin. Ang pangalan niyong anak. Sa akin siya. Tinakas lang siya ng walang hiyang albularyo na yon. Siya ang naglagay ng buntot pagi sa sanggol para hindi ako makalapit. Sa'yo? Kung ganon, bakit hindi mo siya hinanap? Naghintay kami pero walang dumating sa barangay para kunin siya. O kaya nag-report na may nawawalang anak. Hinanap ko siya pero hindi ko kayo natagpuan sa Lumoyan. Pero nang may nakapagturo sa akin kung saan kayo nakatira, nakita ko na mas gaganda ang buhay niya sa iyo. Hinayaan ko na lumaki siya ng maayos at nangako ako sa sarili ko na babawiin ko siya sa inyo. Kahit anong sabihin mo, anak ko pa rin siya. Akin siya. Hindi isang laruan ang anak ko na pwede mo na lang kunin kung kailan mo gusto. Niluwal mo lang siya. Pero ako ang nagpakananay sa kanya. Ako ang napuya tuwing nagigising siya sa madaling araw. Ako ang nagluluto ng paborito niyang pagkain.
Akong nakikipaglaro sa kanya. Ako ang gumabay sa kanya. At akong nasa tabi niya sa tuwing nagkakasakit siya. Kami ng asawa ko ang gumawa ng responsibilidad na dapat ikaw ang gumawa. At ikaw, nasan ka noong mga panahon na yon? Hindi ko siya pinabayaan. Hinanap ko siya. Nang makita ko kayo, buong buhay niya ay lagi ako nakasunod sa kanya. Sinusubaybayan. Mawalang galang na, Marcia. Kung talaga nakasubaybay ka sa paglaki niya, bakit hindi ka man lang nagpakita sa kanya kahit isang beses? Dahil ano? Dahil duwag ka. Natakot ka na baka magalit siya sa'yo, hindi ba? Natatakot ka na masumpatan? Hindi niyo kilalang batang yon. Wala kayong alam sa pinanggalingan niya. Wala kayong alam sa totoong pagkatao niya. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Dahil iisa lang ang alam kong pinanggalingan niya. Mula siya sa Panginoon. At siya, isa siyang biyaya mula sa langit. Halika na, Lene. Sandali lang. Ibalik niyo ang anak ko. Hindi niyo matatakasan ng katotohanan. Magsisisi kayo! Nang hapon na yon nang pumunta ako sa bahay nila Mami, kapansin-pansin ang bigat ng dating sa loob. Hindi natural ang katahimikan ng paligid. Kapag ganon, 5:00 pasado ng hapon, karaniwan ang matatagpuan si Mami sa kusina at naghahanda ng ulam para sa hapunan. Ngayon ay ang kasambahay ang naroon at nagluluto, habang si Lexie naman ay nakaupo sa sofa at may ginagawa sa harap ng laptop. Uy, Lex! Sila Daddy. Si Daddy, umalis. May bibilhin daw sandali sa palengke. Si Mami naman nasa kwarto niya. Sumadaw ang pakiramdam. Ha? Bakit hindi mo sinabi agad? Ayaw niyang ipasabi. Huwag na daw kitang abalahin. Ang weird nga ni Mami kanina pa eh. Ang saya-saya pa kaya niya sa charts. Tapos pag uwi ko dito, ayun, malungkot na siya. Tapos halatang bagong iyak. Pati si Daddy tahimik. Hindi ba sila nag-away? Tinanong ko si Manong kanina, hindi naman daw. Sige, ako na bahala. Pupuntahan ko lang si Mami. Nang makalapit ako sa pinto ng kwarto ay agad akong kumatok ng marahan. Hindi sumagot si Mami kaya dahan-dahan kong pinihit ang doorknob. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko siyang nakapikit habang nakahiga sa kama. Napangiti na lang ako dahil alam ko na nagtutulog-tulugan lang siya. Lumapit ako sa kanya at nahiga sa tabi niya. Ma'am, alam ko may problema ka. Ano nangyari? Wala. Mami, alam mo na hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Wala, anak. Namimiss lang kita. Namimiss ko yung mga oras na nandito ka lang sa bahay. Yung lalabas ako tapos nandun ka lang sa sala. Mami, kung makapagsalita ka naman parang ang layo ng bahay ko, ilan lang ang pagitan natin, no? Kahit na. Hey, ang mami ko naglalambing. Natatakot lang ako, anak. Paano kung mawala ka? Hindi ba ako mawawala, Mi? Matagal pa yun. Paano kung iwan mo ko? Mami, ano ba talaga nangyari? Doon bumangon si Mami at tuluyan ang napaiyak. Ako naman ay gulong-gulo ng mga sandaling yon. Hanggang sa pumasok si Lexie at sinamahan ako. Hinawakan ko ang kamay ni Mami at pinahid ang mga luha niya. Nangako ako sa sarili ko na pagkatapos ng mga nangyari noon sa iyo, na hindi na ako maglilihim pa sa iyo. Kaya kahit may takot akong nararamdaman, sasabihin ko na rin. Tungkol saan? May babaeng lumapit sa amin ng daddy mo kanina. Nagpakilala siya na siya daw ang nanay mo. Tumanggi nga kami. Dahil ang akala namin ay nanluloko lang. Pero binanggit niya ang bahayan at eksaktong lugar kung saan ka namin nakuha noon. Ang nanay ko. Anong sabi sa inyo, Mi? Binabawi ka sa amin, anak. Kukunin ka na daw niya. Teka lang. Bakit niya kukunin si Kuya? Baka naman pera lang ang kailangan niya, Mi. Kaya ka umiiyak dahil doon? Natatakot ka na sumama ako sa kanya? Oo. Mami,
Hindi ako interesadong malaman o makilala siya. Pero sige, sabihin na natin makikilala ko siya. Pero hanggang doon na lang yun. Mami, 28 na ako. Nasa legal na edad na at may asawa na. May karapatan na ako magdesisyon sa buhay ko. At para sa akin, ikaw, si Dad at si Lexi, kayo lang ang pamilya ko. Anak, wag kang sasama sa kanya, please. Hindi. Ako pa rin ang panganay mo, okay? Niluwalang niya ako sa mundo. Para sa akin, yun lang ang papel niya sa buhay ko. Pero kayo lang ni Dad ang nag-iisang mga magulang ko. Wala nang iba. Huwag ka na malungkot. Isang Sabado ng hapon, habang naglalakad ako pabalik sa opisina ng simbahan namin kasama si Toby, nakwento ko sa kanya ang tungkol sa panaginip ko, maging ang biglang pagsulpot ng biological mom ko. Aaminin ko, Madam Venus, wala nang sabihin yun ni Mommy sa akin. May kung anong takot akong naramdaman dahil na rin sa panaginip ko. Hindi lang kasi iisang beses kong napanaginipan ang iisang senaryo mula sa gabing yun. Bro, okay ka lang ba? Napapansin kita kanina pa. Palaging malalim ang iniisip mo eh. Ewan, siguro. Hindi ko alam. Ang gulo ng isip ko. Share mo lang. Baka gumaan kahit pa paano ang nararamdaman mo. Nanaginip ako, Toby. Naging aswang daw ako. Ito naman akala mo kung gaano kaseryoso ang sasabihin mo. Bro, panaginip lang yun. Tsaka hindi naman totoo yan. Hindi, Toby. Totoo sila. Dahil pinasok ng aswang mismo ang bahay namin. Nakalaban ko siya, kami ni Fern. Seryoso? Teka. Yung mga sugat mo sa kamay at braso, na napansin ko, galing ba yun doon? Oo. Nang gabing yun, doon ko na panaginipan na naging aswang ako tapos few days later, may lumapit kay Mami. Nagpakilala na siya daw ang nanay ko at binabawi ako. Mabigat nga yan. Mula noon, palagi na yung gumugulo sa isip ko. Hindi ko rin alam. Parang may pinapahiwatig sa akin yung mga panaginip ko. Kaya palagi kong pinagdadasal to. Huwag kang mag-alala, bro. God is with you. Hindi kanya pababayaan. Kung hinayaan kanyang malagay sa ganyang sitwasyon, ibig sabihin niyan, siya rin ang gagawa ng paraan para malagpasan mo yun. And I pray you still find peace sa gitna ng lahat ng mangyayaring ito. Thanks, man. Appreciate that. Napangiti ako sa sinabi ng kaibigan ko. To tell you more about Toby, Madam Venus, our friendship goes all the way back. Nung panahon na nagre-rebelde pa ako dahil ganun din siya. Galing sa mayamang pamilya, pero hindi siya pinapansin ng kanyang mga magulang. Nakilala ko siya sa grupo namin ni Manong Ted hanggang sa naging magkaibigan kami. Magkasama kami na gumawa ng kalokohan, papabisyo man o sa babae. Magaling din siya sa pakikipaglaban, kaya nang ibigay ko ang buhay ko sa Panginoon at talikuran ng dati kong buhay. Hindi ako pumayag na hindi ko siya kasama at kalaunan nga ay tumalikod na rin siya at sumama sa akin. Ngayon nga ay kakasagot pa lang sa kanya ni Lexi at opisyal ng boyfriend niya. Dahil sa dami ng pinagdaanan namin bilang magkaibigan, komportable ako sa kanya na sabihin lahat ng problema ko. Samantala pinagpatuloy namin ang paglalakad, dala ang kape na binili namin at mga pastries na iuuwi ko kay Fern. Hanggang sa may isang babae ang lumapit sa akin. James? Ako nga po. Sino po sila? Marcia. Ako si Marcia. Ako ang nanay mo. Po? Anak. Nagulat ako nang yakapin niya ako bigla. Kilabot sa halip na tuwa at pananabik ang naramdaman ko. Takot sa halip na pangungulila. Pagkatapos ay marahan kong tinulak palayo sa akin ang babae. Wala akong maramdaman sa kanya na lokso ng dugo. Ilang sandali pa kumunot ang noo ko nang maalala ang mukha niya. Siya rin ang palagi kong nakikita sa harap ng bahay at nakatingin sa akin. Siya rin ang babae sa panaginip ko na naging aswang at nagsabi na isa daw akong aswang. Sa takot ko ay bigla akong umatras palayo sa kanya.
Pasensya na po, Manang. Hindi ko po kayo gustong bastusin pero mas makakabuti na umalis na kayo. Sige po, Anak, sandali lang. please. Umalis na kayo. Nandito na ang nanay, anak. Umuwi na tayo. Kailangan ka ng pamilya natin. Nang hawakan ako sa braso ni Marcia at hinila, doon na rin humulagpos ang pinipigil kong emosyon. Bigla akong binawi ang braso ko at galit na humarap sa kanya. Aaminin ko, Madam Venus, napuno ako ng galit na mga sandaling yon. Hinanakit sa babaeng dapat ay kumalinga sa akin. Ano? Ganun na lang kadali yun? Iiwan niyo ako sa guba tapos basta kayo magpapakita sa akin na parang wala lang. At sasabihin niyo sa akin na umuwi. Ayos lang ho ba kayo? Anak, ako to. Ang nanay mo. Mawalang galang na. Pero hindi ko kayo kilala. Ibang tao kayo para sa akin. Dahil isa lang ang nanay ko. At ang pangalan niya ay Lynette. At anong karapatan mo na bigla ka na lang sumulpot sa buhay namin para manggulo? Pagkatapos mo akong pabayaan? Anak, hindi totoo yan. Bakit niyo ako iniwan? Bakit niyo ako pinamigay? Ninakaw ka lang sa akin. Hinanap kita at ang makita kita ay palagi na ako nakabantay sa iyo. Kung ganon, bakit kahit kailan ay hindi kayo nagpakita kay mami at daddy? Dahil, kasi, Wala ka maisagot. Kung ganon, umalis ka na. At huwag mo na kaming guguluhin. Ang mami at daddy ko, sila lang ang kikilalanin kong mga magulang at wala nang iba. kailangan mong sumama sa akin. Mali ang paniniwalang itinuro sa iyo ng mga sinasabi mong mga magulang. Taliwas sa paniniwala ng pamilya natin. Anak, malapit ng pagsasanib ng buwan at araw. At sa gabing yun, magiging kabilang ka na namin. Ano? Wala akong maintindihan sa sinasabi ninyo. At kahit kailan, hindi mali ang maniwala at manampalataya sa Diyos. Wala akong pakialam sa paniniwalang sinasabi ninyo. Alam niyo kung anong gusto ko? Ang lumayo kayo at huwag nang magpakita sa akin kahit kailan. Anak, sandali lang. Anak. Alam niyong masakit sa lahat? Sa dami ng sinabi niyo sa akin, wala akong narinig kahit isang beses na humingi kayo ng tawad. At kumawiin niyo ako sa mga tao nagpakahirap at nagsakripisyo ng buong buhay nila, mabigyan lang ako ng maayos sa buhay. Ay para lang akong laruan na pinagkatiwala ninyo. Pasensya na ho. Pero hindi ko na kayo gustong makita pa. James, sandali lang, anak. Anak ko. Matapos yun ay tumuloy na kami ni Toby at bumalik sa opisina. Binalikan ko ang panaginip ko at ang mga sinabi ng babaeng yon. May pagkakatugma ang sinabi niya. Nang mga sandaling yon ay pumikit ako at nagdasal. Matapos unti-unting nagiging malinaw ang gustong iparating sa akin ng mga nangyayari. Dahil sa pagdating ni Marcia ay nagulo ang isip ko. Kaya naman nagdesisyon akong umuwi na lang. Paglabas ng kotseng minamaneho ko sa basement parking, nakita ko si Marcia na naroon pa rin sa labas ng gusali. Nakita niya ako na nasa loob ng kotse. Sumunod siya ng tingin at hinabol ako, pero hindi ako huminto. Dumiretso ako sa bahay nila mami kung saan naroon din ang asawa ko. Oh, Fern, nariyan na palang asawa mo. Baby! Hi baby! Kumusta ang araw mo? Okay naman. Nag-coffee lang kami ng mga hinandel ko na leaders tapos nag-Bible study saglit then nag-mall kami. Ibinili kita ng favorite pastries mo. Nasa bahay. Wow, thank you baby. Hi mami. Dad, pusta? Ayos lang naman kami, anak. Ayan. At may bago tayong labas na mga disenyo ng alahas. Pinapipili ko nga si Fern at si Lexi. Ikaw, kumuha ka na. Ayan. At may panglalaki. Wow, ang ganda ah. Anak, yan ay isa sa dinisenyo mo. Talaga? Ang ganda sa personal. Thanks, Dad. Siya nga pala. May isasabihin ako sa inyo. Nilapitan ako ng Marcia. Ano? Anong sabi niya? Pinipilit niya akong sumama sa kanya. May mga sinabi siya na hindi ko maintindihan eh. Pero nagkainitan ng konti. Uminit ang ulo ko.
kaya nagkasumbatan. Talagang nanggugulo siya. Mami, wala ba talaga kayong alam sa background ng pamilyang pinanggalingan ko? Anak, wala talaga. Bago ka namin kinupkop, ilang buwan ding naghanap ang mga taga-barangay sa kanila. Pero wala silang nahanap, ni walang lumapit sa barangay na naghahanap ng sanggol na nawawala. Bakit mo na itanong? Ano ba ang sinabi sa'yo ng babaeng yun? Parang magiging isa daw ako sa kanila pagdating ng pagsasanib ng buwan at araw. Ewan, magulo. Eclipse? Oo nga, may mangyayaring eclipse. Nabasa ko yung kanina lang eh. Sakto sa mismong unang araw ng full moon. Ano ba yan? Nilabutan naman ako. Kung ano-ano ng kalokohan ang nilalagay niya sa isip mo. Wag na wag ka nang lalapit doon, anak. Hindi rin tayo sigurado kung siya nga talagang nanay mo. Naisip ko rin na baka mamaya, nagkataon na hindi namin alam ng daddy mo. Naroon lang din siya sa lugar nung dinampot ka namin. Naguguluhan ako, Mami. Yung panaginip ko, ay kwento ba sa'yo ni Fern? Oo, anak. Bakit hindi mo sinabi agad sa amin na pinasok kayo ng aswang? Ayoko lang din ho kayo mag-alala. Pagkatapos nun, Dad, palagi niya nang napapanaginipan yung iisang senaryo na yon. Anak, hindi mo dapat isipin ang gusto yon. Panaginip lang yon. Ibang discernment ko, May. Dahil yung Marcia na yon, siya rin yung babae na nakita ko sa panaginip ko na naging aswang. Tinawag din niya akong anak doon. At sinabi niya na galing daw ako sa lahi ng aswang. Ngayon eto siya. Daddy! May malaking ahas na sa bintana! Papasok dito! Mula sa dining table kung saan kami nakapwesto, bigla kaming napatayo sa gulat. Tumakbo kami palapit kay Lexi at humarang kami ni Dad sa mga kababaihan. Naroon nga sa bintana ang isang malaking sawa at ang kalahati ng katawan nito ay nakapasok na sa loob. Nang umangat ang ulo ng ahas ay parang direkta itong nakatingin sa akin. Bigla akong naalala ang panaginip ko at ang mga mata ng aswang na sumalakay sa aming mag-asawa at ang aswang sa panaginip ko. Pareho sila ng mata. Mata ng isang ahas. Manang, kumuha ka ng sako. Bilis! Sandali, Dad. Huwag sa ako. Pakiramdam ko, hindi yan pangkaraniwan na ahas. Oo nga, pareho tayo nang nasa isip. Lexi, kumuha ka ng asin, bilis! Sige, ate! Mabilis na tumakbo sa kusina si Lexi at nagdala ng isang garapon ng asin. Agad niyang inabot sa akin yon at pagkatapos ay binato ko yun sa ahas. Bigla kaming umatras nang magwala ang ahas na parang napaso ito nang dumikit ang asin sa kanyang balat. Kasunod nito ay may narinig nila kaming nakakatakot na sigaw at katunog ng angil ng aswang na sumalakay sa amin. Hala, kuya! Sino yung sumigaw? Hindi yan ahas! Aswang yan! Aswang? Kumuha ka ng kutsilyo, bilis! Fern, ilayo mo sila, Mami, dito. Doon kayo sa kwarto. Anak, mag-iingat ka! Babe! Yung kutsilyo! Mami! Daddy! Dito na tayo! Kinanda ko ang sarili ko sakaling magpalit ito ng anyo at maging aswang. Pero dahil sa tuloy-tuloy kong pagbabato ng asin, ay nagmamadali itong gumapang palabas. Nang sundan ko ng tingin ng ahas, ay nakita kong sumuot ito sa makapal na halaman at gumapang paakyat ng pader at tuluyan lumabas. Maya-maya lang, nagsalubong ang mga kilay ko at nagkatinginan kami ni Fern na mula sa mga matataas na talahib na katabi lang ng bahay namin, lumabas si Marcia at direktang tumingin sa amin. Babe! Paano siya napunta doon? Hindi ko rin alam. Siya yung babaeng nagpakilala na nanay ko. Ano? Anak, may kilala akong makakatulong sa atin. Sino? Si Manang Hilda. Isa siya sa kasama sa Bible study group ko. Dating albularyo yon. Minsan na niyang nabanggit sa akin na dati daw siyang gumagawa ng kung ano-anong pangontra at anting-anting laban sa aswang. Pagdating niya galing sa probinsya, kakausapin ko siya. Isang gabi matapos ang trabaho niya sa bangko, dumiretso si Fern at nakipagkita sa isang kaibigan na taga-church. Habang ako naman ay nasa bahay ng mga sandaling yon. Kahit nasa computer ang mga mata at atensyon ko, hindi mawala sa isip ko ang koneksyon ng panaginip ko at ang sinabi ni Marcia. Nakaramdam ako ng takot, Madam Venus. Paano kung totoo ang panaginip ko? Paano kung totoo ang hinala ko na galing ako sa pamilya ng aswang?
Paano kung isa akong aswang? Anong gagawin ko? Tatanggapin ko na lang ba ang katotohanan? Dahil sa gulo ng isip ko, pumikit ako at huminga ng malalim. Pagkatapos pinagpatuloy ko na lang ang pag-scroll sa newsfeed ng social media ko. Napahinto ako ng may madaanan na Bible verse na nagpakalma sa puso at isip ko. Romans chapter 10 verse 9. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Right. Ang galing mo talaga, Lord. Alam mo yung tumatakbo sa isip ko. Kahit hindi ako magsalita. Tama. Bakit nga ba ako matatakot? Nasa puso kong Panginoon. Ginagabayan ako ng kanyang banal na espiritu. At higit na mas malaki at mas makapangyarihan ng Diyos na sinasamba ko. Dahil doon ay napanatag ang puso ko. Naghihintay lang ako ng text ni Fern para sunduin ko na siya sa restaurant kung saan sila nagkita ng kaibigan niya. Dahil naiinip na rin ako, naisip ko na umalis na at hintayin ko na lang siya doon. Matapos, kaya sinutdown ko ang laptop at kinuha ang susi ng sasakyan at wallet ko. Palabas na ako ng bakuran namin nang matigilan ako at agad na paatras. Nang paglingon ko ay nahagip ng tingin ko ang malaking bulto ng katawan na nakatago sa dilim. Anong ginagawa mo dito? Huwag kang mag-alala. Hindi ako naparito para guluhin ka. Narito ako bilang isang kaibigan. Anong kailangan mo? Alam kong ginugulo ka ni Marcia. Ang tunay mong ina. Kilala mo siya? Kilalang kilala. Kilala ko rin ang pamilya niya. Ang pamilya na pinanggalingan mo. Sagutin mong tanong ko. Aswang ba si Marcia? Tama. Aswang nga siya. Alam mo na sigurong ibig sabihin nun. Pero hindi yun ang mahalaga. Kailangan mong magmadali. Dahil kapag nahuli ka ng dating, tiyak na hindi mo na maabot ang buhay ang asawa mo. Ano? May masamang balak si Marcia sa buong pamilya mo. Gusto niyang patayin ang lahat ng taong nakapaligid sa iyo. Nang sa ganon, kapag wala na sila, tatalikuran mo na ang pananampalataya mo sa Diyos na sinasamba mo. Kapag wala ng buong pamilya mo, mapipilitan kang sumama sa kanya at uumpisan niya sa pagpatay sa asawa mo. Nang marinig ko yon, ay nagmamadali akong bumalik sa loob ng bahay. Agad kong kinuha ang isang mahabang military knife na kasama sa koleksyon ko. Pagkatapos binuhos ko sa maliit na mailman's bag ko ang isang garapon ng asin. Nagmamadali akong lumabas at nang sumakay ako ng kotse, doon ko napansin na wala na doon ang lalaking aswang na kumausap sa akin. Hello? Fern? Pupunta na ako dyan. Baby! May aswang na sumusunod sa akin! Babae! Papunta na ako dyan, babe. Nasaan ka? Nandito ako sa abandonadong building! Ah! Fern! Mag-iingat ka! Malapit na ako dyan! Baby! Oh Lord, please! Huwag mo pang pabayaan ang asawa ko! Inapakan ko ng husto ang accelerator at halos pali pa rin ang kotse. Nang makarating ako sa restaurant kung saan ko siya dapat sunduin, pinarada ko sa tapat ng kotse. Saka tumakbo at hinanap sa paligid ang tinutukoy nitong abandonadong building. Lakad, takbo, hanap. Paulit-ulit at inikot ko ang paligid. Hanggang sa huminto ako nang makita ang pamilyar na bag na nasa gilid ng kalsada. Ang bag ng asawa ko. Hindi ako maaaring magkamali dahil ako ang nagregalo sa kanya nito. Dali akong lumingon sa paligid at sa wakas, nakita ko na rin ang abandonadong building na tinutukoy niya. Tumakbo ako ng mabilis at pumasok sa loob. Fern! James! Nasaan ka? Nandito ako sa taas! Nagmadali akong tumakbo sa taas, sa ikalawang palapag. Nang makarating ako doon, bigla akong pumreno ng takbo
nang makita ang aswang sa harap ng asawa ko na nakasiksik sa sulok. Nang biglang lumingon sa akin ang aswang, natigilan ako nang makita ang mukha niya. Siya ang aswang na nasa panaginip ko. Lumayo ka sa asawa ko! Huwag kang makialam dito! Asawa ko yan! Hindi siya nararapat para sa'yo! Hindi ko siya gusto para sa'yo! Nanginig ako sa galit at dumukot ng asin sa loob ng bag ko. Pagkatapos ay binato ko yon sa aswang. Umagos sa mga luha ko kasabay ng pag-ahon ng matinding galit sa dibdib ko. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Ang panaginip ko, ang mga sinasabi ni Marcia sa akin noon, at ang sinabi ng aswang kanina. Ang pamilyang pinanggalingan ko ay mga aswang, at ang dugong dumadali sa akin ay dugo ng aswang. Tama na! Masakit, anak! Tama na! Hindi mo ako anak! Hindi ako aswang na gaya mo! Habang walang tigil ko siyang binabato ng asin, ay sumisigaw ito sa sakit at lumalayo kay Fern. Hanggang sa tuluyan na siyang nakalayo. Doon pa lang ako nakalapit sa asawa ko. Umiiyak sa labis na takot na yumakap siya ng mahigpit sa akin. Sinaktan ka ba niya? Hindi, pero muntikan. Nakatakbo lang ako. Walang giya ka! Wala kang karapatan na saktan ng asawa ko! O kahit sino sa pamilya ko! Ako ang pamilya mo! Kami ang mga kalahi natin at hindi sila! Hindi ako aswang! Hindi ikaw ang pamilya ko! Hindi kayo! Uulitin ko ang sinabi ko sa iyo nung una tayo nagkita. Niluwal mo lang ako pero hanggang doon lang yon. Bukod doon, wala ka nang naging papel sa buhay ko! Babawiin kita! Kung kailangan kong ubusin ang tinatawag mong pamilya, gagawin ko! Bumalik ka lang sa akin! Subukan mo! Dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ka! Pero anak, nanay mo ko! Sa mga mata ko, isa kang aswang! Isang kampo ng demonyo! Yun lang! Talagang matigas ang ulo mo! Kung ganon, ako mismo ang magbabalik sa'yo sa kung ano ka talaga! Pinanganak kang aswang at ipagpapatuloy mo ang lahi natin sa ayaw at sa gusto mo! Magtago ka, bilis! Nang sumugod sa akin ang aswang at mabilis akong tumakbo palayo. Nang talunan niya ako, agad akong nagpadulas kaya halos sumubsob siya sa sahig. Matapos yun, ay agad akong tumakbo palayo. Hinawakan ko ang kamay ni Fern at tumakbo pababa ng hagdan. Pero bago pa kami tuluyang makababa, mula sa taas ay biglang tumalo ng aswang at humarang. Hindi ka aalis dito nang hindi ka bumabalik sa dati. Kung alam ko lang nalalasuri ng dalawang yun ang isip mo tungkol sa Diyos na sinasamba mo, hindi ko na hinayaan sana na sila ang magpalaki sa'yo! Hindi! Ngayon, nagpapasalamat pa ako sa'yo. Dahil ninakaw ako sa iyo ng sinasabi mong albularya at sila mami ang nakadampot sa akin. Dahil hindi ko naranasan ang impyernong buhay na gusto mo para sa akin. Hindi tayo magkatulad. At kinasusuklaman ko ang pamilyang pinagmamalaki mo sa akin. Sumael! Kung hindi mo ako susundin, papatayin na lang din kita! Napaatras si Fern at ako naman ay napahiga sa hagdan ng sumugod ang aswang. Saka ko sinakal. Tinaas ko ang kamay ko na may hawak na kutsilyo. Gusto kong isaksak yun sa kanya pero hindi ko magawa. Hanggang sa namalayan ko na lang na umaagos ang luha ko habang mahigpit akong sinasakal. Ano? Hindi mo kaya? Hindi mo ako kayang saktan? Hindi kaya ng konsensya mo dahil kahit anong gawin mo, ako pa rin ang nanay mo at hindi ang babaeng yon! Pagkatapos ko sa'yo, papatayin ko sila! Sinabi ko na sa'yo, kaya kitang patayin basta tungkol sa pamilya ko! Sinaksak ko ng isang beses ang aswang sa tagiliran. Biglang nagdilim ang paningin ko matapos marinig ang ikalawang pagbabanta niya sa pagpatay sa pamilya ko.
Namalayan ko na lang na parang may sariling buhay ang kamay ko at tinarak sa katawan niya ang patalim. Kahit hindi ako naging aswang gaya nila, marahil ay nananalaytay pa rin sa aking dugo ang bagsik ng aswang. Dahil ng mga sandaling yon, wala akong naramdaman na awa sa kanya. Sinundan pa yon ng pagbato ni Fern ng asin. Mabilis na tumakas ang aswang at panay ang lingon sa akin habang tumatakbo palayo at tuluyang pumasok sa masukal na gubat. Dahil sa nalaman ko ng gabing yon, pagbalik namin sa bahay ay naging tahimik ako. Kung anong tanong ni Fern, ayun lang sasagutin ko. Malalim na ang gabi. Pasado 12:00 na. Nakahiga na ang asawa ko at nakatulog na rin. Habang ako ay nakaupo sa gilid ng kama at kaharap ang salamin, tinabad ko ang t-shirt ko at tinitigan ang sarili ko. Normal na tao pa rin ang itsura ko at walang bahid ng kaliskis ng ahas. Wala akong pangil at mahabang kuko. Ang mga mata ko ay mata ng isang normal na tao. Hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Parang hindi totoo at parang palabas lang sa isang pelikula. Hanggang sa bahagya akong napalingon nang gumalaw si Fern at magising. Babe, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi pa ako inaantok. Bumangon si Fern at mula sa likod ay yumakap siya sa leeg ko. Kahit wala siyang sinabi, ramdam ko ang kanyang pakikisimpatya sa mga gulong nararanasan ko. Huminga siya ng malalim at hinalikan ako sa sentido. Babe, sa tingin mo, magbabago sa atin? Ngayong alam na natin ang totoo. Galing ako sa pamilya ng mga aswang. Aswang ang totoong nanay ko. At tiyak na yung lalaking aswang na sumugod sa atin ay baka kamag-anak ko rin. Hindi na ako ang lalaking pinakasalan mo gaya ng naunang inakala mo. Tumingin ka sa akin, babe. Hindi yun ang nakikita ko. Dahil ang nakikita ko ngayon ay ang matapang na asawa ko at handa ko ipagtanggol sa lahat ng oras. Isang matapang na alagad ng Diyos. Isang mapagmahal na anak. Yun ka. At kahit kailan hindi magbabagong tingin ko sa'yo. Naniniwala ako na hindi ka magiging aswang. Hindi ka magiging katulad nila. Alam mo kung bakit? Dahil isinuko mo ng buhay mo sa Panginoon. Kung ano ka man nun, wala na yun. Inalis niya na ang lahat ng bakas ng dating pagkatao mo. Dahil si Jesus nang nasa puso mo. Pero aaminin ko, natatakot ako. Diba? Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Pinago ka na ng Diyos. Hindi na ikaw ang inakala niya na sanggol na ipinanganak niya. Kanina ko pa tinatanong ang Panginoon, bakit ako? Bakit sa akin nangyayari to? Ang dami namang pamilya dyan. Bakit doon pa sa mga kampo ng kadiliman? Natatakot akong hawakan ka ngayon. Paano kung maging gaya ka sa akin? Paano kung yung magiging anak natin ay magaya sa kanila? Maniwala ka sa akin. Hindi na mangyayari ang lahat ng kinatatakutan mo. Ikaw na rin ang palagi nagsasabi, di ba? Wala siyang hinayaang mangyari sa buhay natin na alam niya na hindi mo kakayanin. Siguro, eto na ang tamang oras para malaman mo kung ano talagang identity mo. Para mabuo ka. Para mas makilala mo pang Diyos. Ito mga nangyayari sa'yo, ang aswang. Gusto niyang makita kung gaano siya makapangyarihan. And your life is a beautiful story, babe. Isang sanggol na mula sa pamilya ng mga aswang, nakakilala sa Diyos at nakaligtas sa sumpa. Hindi ka pumapatay. Sa halip, tumutulong ka para magbahagi ng salita ng Diyos at bigyan ng mga tao ng ikalawang pagkakataon para mabuhay ng may pananampalataya. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka? Maraming salamat, babe. Salamat at tinanggap mo ako. Kapag ganitong nangihina ako, ikaw ang pinagkukunan ko ng lakas. Kasi mahal kita. At ang 2 taong pinagbuklod ng Panginoon, kailan may hindi maaring paghiwalayin ng kahit sino, kahit pang mga demonyo at aswang. Kung nabibigatan ka sa lahat ng nalaman mo at mga nangyayari sa iyo, leave it all to the hands of God. Iyan mo siyang umayos ng lahat, babe. Now,
This is no longer your battle but his. I love you so much, Fern. I love you more, James. Hinawakan ko ang pisngi niya at maalab at mapusok na hinalikan ng asawa ko. Hindi naghiwalay ang mga labi. At hiniga ko siya sa kama. At nang gabing yon ay inangkin ko siya. Paulit-ulit kong pinaramdam sa asawa ko ang labis na pagmamahal ko sa kanya. Tama si Fern. Ngayon ay laban na ito ng Diyos sa mga kampo ng kadiliman at hindi ako papayag na gamitin nila ako para maghasik ng kasamaan sa mundo. Kinabukasan, pinatawag kami ni Mommy kaya agad kaming lumipat sa bahay nila. Pagdating doon ay nadatnan namin ang isang matandang babae. Puti na halos ang buhok niya at nakapusod. Nang makita niya ako ay naluluha ang mga mata nang umiti siya. Nang tumayo siya at lumapit sa akin, tumingin ako kay Mommy nang hawakan ng matanda ang pisngi ko. Hindi ako makapaniwala. Ikaw ang anak ni Marcia. Maraming salamat sa Diyos at dinidig niya ang panalangin ko. Nakaligtas ka mula sa kapahamakan at hindi ka naging ganap na aswang. Bakit niyo po ako kilala? Ako ang lola mo, Apo. Anak ko ang tatay mo na nakapunti sa nanay mo. At isa siyang normal na tao. Totoo po. Ako ang kumuha sa iyo mula kay Marcia. Inaamin ko, ninakaw kita mula sa kanya. Ako rin ang nagpulupot ng buntot pagi sa iyo nung sanggol ka pa lang para hindi ka malapitan ng aswang at makuha. Itong buntot pagi na yon, anak. Noong nakita ka namin sa kakahuyan, nakapulupot ito sa bewang mo. Tapos sa puno ay may malaking ahas na nakatingin sa'yo. Hindi yon basta ahas kung hindi aswang. Si Marcia ang aswang na yon. Mula sila sa lahi ng aswang na ang tawag ay si Buklaw. Mga aswang na kaya magpalit anyo bilang ahas. Nilin lang ni Marcia ang anak ko. Pinaibig niya hanggang sa magdalang tao siya. Doon niya pinatay ang anak ko. Gusto niyang magkaroon ng anak para may magmana ng kanyang lahi bilang aswang. Pero hindi ako pumayag na maging halimaw kagaya niya. Kaya kinuha kita mula sa kanya, Apo. Nang araw na makita ka ni Lynette at Wilson, hinahabol ako ni Marcia noon. Naabutan niya ako at nasakmal sa balikat. Nakita ko ang mga magulang mo doon sa batis. Sinadya ko iwan ka doon para marinig ka nila. Pero siniguro ko na hindi ka malalapitan ni Marcia. Kaya nilagay ko yan sa katawan mo. Buntot pagi? Para saan ba to? Isa yan sa mabisang pag-kontra sa mga aswa. Kapag hawak mo ito, hindi ka nila basta malalapitan. Lalo silang matatakot kapag hinagupit mo sila gamit yan. Lola, maraming salamat po. Ay salamat sa Panginoon at hindi ako nagkamali sa kanila. Tingnan mo ga, gayon ay pastor ka na. Sa susunod, pwede ko bang makita ang picture ng tatay ko? Ay sige, dadalhin ko dito. Manang Hilda, anong gagawin namin? Hindi humihinto si Marcia. Ginugulo niya kami, lalo na si James. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang anak ko. Kamatayan. Walang ibang solusyon kung hindi ang mamatay si Marcia. Doon sa isang liblib na baryo sa bayan ng Loboyan. Doon nakatira sila Marcia. Marami na silang pinatay doon. Kinakain nila ang katawan ng mga tao. Kung hindi kita kinuha, Apo, ganun ang mangyayari sa iyo. Mabubuhay ka sa dilim. Wala kang ibang pagkain kung hindi ang dugo at laman ng tao. Pero Lola, paano magagawa ni James yun? Kakayanin niya ba yun? Nanay niya pa rin yun. Nasa iyo na yan, James. Pero tandaan mo, ang nanay mo na nagluwal sa iyo ay hindi tao kung hindi isang aswang. Isang kampo ng kadiliman. Kapag hindi mo nilakasan ang loob mo, makakahanap at makakahanap siya ng pagkakataon. Patuloy na malalagay sa peligro ang buhay ng pamilya mo. Papatayin niya sila. Walang awa ang mga gaya ni Marcia. Lola, may isa pang aswang na minsan sumugod sa bahay at nagtangka akong patayin. Halos pareho sila ng itsura ni Marcia, ng features, ng mukha. Kapag aswang, pero lalaki. Lalaki? Hindi kaya ang kapatid niya. Kapatid? Kaya siguro alam niyang kilos ni Marcia. Hindi ko alam ang pangalan niya. Pero ang narinig ko doon, tinatawag siyang Manolo. Siya ang namumuno sa lahi ng mga si Buklaw.
Isa ring mabagsik ang isang yun. Higit siyang malakas dahil malaki siyang lalaki at matikas kahit na may edad na. Sandali lang ho. Sagutin ko lang to. Hello, Toby? Bro, tumawag sa akin si Manong Ted. Si Manong Ted? Bakit daw? Hindi ko maintindihan eh. Basta sabi niya kung gusto mo daw malaman ang tungkol sa nanay mo. Pumunta ka doon sa dati nating hideout. Ted! Teka, pamilyar ang pangalan niya. Ted! Ted! Teddy Manolo! Kilala niyo rin si Manong Ted, Lola? Siya ang sinasabi ko sa iyong kapatid ni Marcia. Po! Ay, di ako maaari magkabali. Isa rin siyang aswang. Ang pinuno ng si Buklaw na ganid sa posisyon. Lahat ng mga batang lalaki na maaaring pumalit sa kanyang pwesto bilang pinuno ng kanilang lahi ay pinapatay niya. Kaya kanya sinusundan ay para patayin kanya. Pare, kaya mo pa bang lumaban? Oo naman. Samahan mo ako. Teka bro, bagong buhay na tayo. Alam ko, hindi taong papatayin natin kung hindi aswang. Tumingin ako sa labas ng bakuran at nakita ko sa may puno na naroon na naman ang ahas. Alam ko nang si Marcia yun, kaya may naisip ako para matapos na ang lahat ng gulong dala nila sa akin at sa pamilya ko. Babe, anong gagawin mo? Anak, baka mapahamak ka. Kailangang may tumapos ng gulong ito. Hindi sila hihinto hanggat hindi ko hinaharap to. Susunod ako sa iyo, Apo. Natatago ko pa ang mga ibang mabisang pangontra ng aswang. Makakatulong yun sa iyo para matalo mo sila. Salamat, Lola. Pare, maganda ka. Dadaan kita dyan. Babe, please, huwag ka na umalis. Please. Kailangan, Fern. Para sa ikatatahimik ng buhay natin. Pangako, babalik ako sa'yo. Maghintay ka dito. Samahan mo sila, Mami. Nang bumaba kami sa kotse ni Toby, ay sabay kaming lumingon sa isa't isa. Kabaliktaran na inaasahan ko na puno ng mga miyembro ng grupo ni Manong Ted. Walang tao sa labas ng gusali na nakabantay. Sa loob at labas ng gusali ay may mga drum na may naglalagablab na apoy sa loob. Pakiramdam namin ay papasok na yon ang impyerno dahil sa mga naririnig naming mga iyak at daing ng maraming boses. Nang pumasok kami sa bungad pa lang, natigilan na kami at muling umatras nang sumalubong sa amin ang isang nakakakilabot na tagpo. Sa loob ng unang palapag ng gusaling yon ay nagkalat ang katawan ng mga lalaki. Lahat sila ay wakwak ang tiyan at nagkalat ang mga laman at iba't ibang putol na parte ng katawan ng tao. Bukod doon ay halos bumaha ng dugo. Ang iba sa kanila buhay pa. Ang iba naman ay naghihingalo. Diyos ko, ano to? Jack na si Manong Ted ang may gawa nito. Mag-text ka kay Dad. Sabihin mo na tumawag ng mga pulis at papuntahin dito. Picturean mo ang paligid at ipadala mo para ipakita ni Dad at magmadali sila. Okay. Alam kong nariyan na kayo. Huwag kayong matakot. Pumasok kayo. Nagkatinginan kaming dalawa ni Toby. Pumasok kaming dalawa at bago kami umakyat ng hagdan ay nagawa na niyang sinabi ko. Sa bawat hakbang namin ay kumakabog ng malakas ang dibdib namin. Ngunit nananatili kaming alerto. Nung panahon na kabilang pa kami sa miyembro ng gang, kami ni Toby ang nangunguna sa pakikipaglaban. Na mga sandaling yon, isa lang ang dasal ko sa Panginoon. Bukod sa gabayan niya kami, ang ipahiram muli sa amin ang dating lakas, liksi at abilidad namin sa pakikipaglaban. Nang makarating kami sa rooftop ng gusali, naabutan namin si Manong Ted na nakaupo at nakataas ang paa sa mesa habang naninigarilyo. Nakayapak at puro dugo ang talampakan. Nakamaong na pantalon pero walang suot na pangitaas at puro bahid ng dugo ang mukha at dibdib. Sa wakas, narito ka na rin, James. Pamangkin ko. At hindi ko inaasahan na igsasama mo si Toby. Manong, alam mo naman kasangga ako ito nung pa. Kaya nang tumiwalag siya sa grupo, sumama ka rin. Handa ka na bang mamatay para sa kaibigan mo? Handa akong mamatay para sa Panginoon. Panginoon?
Wala dito ang Diyos ninyo. Hindi ko na kailangang itanong. Dahil alam ko na ang totoong pagkatao mo. Ikaw ang pumatay sa mga kasama mo sa ibaba. Hindi naman ito ang unang beses na ginawa ko yan, James. Sa tuwing ganito, kabilugan ng buwan at may eclipse. Mas doble ang nararamdaman kong gutom. Tingnan mo. Malapit nang matakpan ng araw ang buwan. Tumingala kami. Tama. Lagpas kalahati na ang natatakpan ng araw sa buwan. Bumalik ang tingin ko kay Manong Ted habang nakahawak na kami ni Toby sa holster ng pinaglalagyan namin ng patalim. Sabihin mong totoong pakay mo sa akin. Dahil alam ko na ang lahat tungkol sa nanay ko. Pinapunta kita dito para gawin ang dapat ay matagal ko nang ginawa. Ang patayin kita. Umatras kaming dalawa ni Toby nang unti-unti na siyang nagpalit ng anyo at nagiging aswang. Natulala siya at nakita ang mga takot sa mga mata ng kaibigan ko. Kaya agad ko siyang tinapik sa likod at tinignan ng diretsyo sa mga mata. Pare, focus. Huwag kang magpapasindak sa kanya. Handa ka na bang makilala ang totoong ama mo sa kabilang buhay? Ang tagal mo kong kasama noon. Madalas nakikitulog pa ako sa'yo. Nasa iyo na ang lahat ng pagkakataon pero bakit mo ako binuhay? Dahil ang sarap mong paglaruan. Ang sarap mong panoorin habang sinisira mo ang buhay mo. Balak na sana kitang tapusin. Pero bigla kang kinuha ng mga pakialamera mong mga magulang. Mula noon, ay hindi ko na nakuwang lumapit sa'yo. Di matagal ka na sanang patay. Bakit? Hindi ka makalapit? Dahil alam mo kung sino nagpuprotekta sa akin. Takot ka sa Diyos. Dahil alam mo kung gaano kalakas ang kapangyarihan niya. Wala akong pakialam sa Diyos mo. Mas mahalaga sa akin na mawala ka sa landas ko dahil walang pwede maging pinuno ng lahi ng mga sibuklaw kung hindi ako. Kaya lahat ng lalaki sa pamilyang ito ay pinapatay ko. Pwes, sa'yo na ang posisyon na yan. Kung gusto mo. Dahil wala akong interes. Hindi tayo magkatulad. Hindi ako aswang gaya mo. Hanggang kailan mo lolokohin ang sarili mo? Hanggat nabubuhay ka? Nananalaytay sa dugo mo ang dugo ng isang aswang. At hanggang humihinga ka, mananatili kang isang malaking banta sa akin. Toby, mag-iingat ka! Ilag! Tumakbo kami ni Toby nang sumugod ang aswang. Halos sabay kaming nag-slide ni Toby sa semento. Sabay bunot ng patalim at sinaksak namin sa likod. Pagkatapos ay tumakbo kami palayo, kaya nagkapalit kaming dalawa ng pwesto. Kitang-kita namin ang galit ni Manong Ted. Doon ko lang nakita na mabagal na ito. Hindi gaya noon na maliksi kumilos. Palibhasa ay matanda na rin. Nang muli siyang sumugod sa amin, ay sinadya naming tumakbo ni Toby sa magkabilang direksyon. Alam ko na akong susundan niya, kaya mabilis siyang bumuelta pabalik. Napahiga ako sa semento nang masunggaban niya ako sa likod at saka ako sinakal sa leeg. Papatayin kita! At hindi lang ito dahil sa posisyon ko sa lahi natin. Ito ang ganti ko sa nanay mo. Dahil pinatay niya ang kaisa-isang babaeng mahal ko. Kaya papatayin din kita. Para malaman niya kung gaano kasakit ang mawala ng minamahal. Nabitawan ako ng aswang matapos ko siyang saksakin ng sunod-sunod sa tagiliran. At si Toby naman ang sumaksak sa kanyang likod ng ilang beses. Pagkatapos ay hinila ko ang buntot paagi na nakapulupot sa bewang ko.
Eksaktong paglayo ni Toby, isang hagupit ko nito sa aswang. Malakas na sumigaw si Manong Ted. Tama na! Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit mo ako sinusulsulan noon na gumawa ng masama. Demonyo ka nga. Tama sila, Mami. Wala kang mabuting dinala sa buhay ko kung hindi ka pahamakan. Hindi ko kasalanan kung tanga ka at madaling maniwala. Siguro tama ka. Ang malaking pagkakasala ko, tinuring kitang parang ikalawang ama ko. Hindi niyo ko kaya. Hindi niyo ko kayang patayin. Anong nangyayari? Bakit nanghihina ako? Bakit hindi ako makagalaw? Dahil ang patalim nila ay binabad ko sa langis na may dinikdik na saganang makabuhay, bawang at asin. Bago pa ako tumaligod sa pagiging albularyo ko, ay naorasyonan ko na ito. Kaya ang bisa nito ay pinagtibay ng panahon. At dahil sa natamumong sugat na sumakto sa araw ng eklipse, unti-unti kang manghihina at hindi nagagaling pa ang mga sugat mo hanggang sa mamatay ka. Hindi! Hindi pwede ito! Hindi! Ngayon wala nang banta sa buhay mo. Maaari ka nang mamuno sa lahi natin, anak! Nang bumagsak sa semento si Manong Ted, bigla kaming lumingon nang dumating si Marcia. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong kasama niya si Mommy at Fern. Umiiyak sa takot ang dalawa habang magkayakap at ang matalas na kuko ng aswang ay nakaturo sa kanila. Ang agad ko naalala ay si Dad na hindi kasama ng mga to. Paano nangyari? Nasaan si Dad? Pumunta agad si Dad sa mga polis kasama si Lexie. Pagkatapos niya matanggap yung text ni Toby tapos, bigla na lang siya pumasok sa bahay. Nagbanta na papatayin kami kapag hindi kami sumunod. Anak, huwag mo akong alalahanin. Ang mahalaga ay mailigtas mo ang asawa mo. Bakit mo sila dinamay? Akong kailangan mo, di ba? Dahil sagapan silang dalawa sa akin, anak! Kaya ayaw mong sumama sa akin ay dahil sa kanila! Hindi ako aswang! Hindi ako kailanman magiging aswang! Huwag mong ipilit ang isang bagay na hindi na mangyayari! Hindi mo pwedeng talikuran ang lahi natin! Kung hindi ka ninakaw ng matandang yan, ikaw na sana ang namuno sa lahi natin! Tinulak ni Marcia ang mga babae at agad ko silang nilapitan at tinago sa likod ko. Nagkatinginan kami ng itaas ng aswang ang kamay niya na parang nagdadasal ito. Nang lumingon kami kay Manang Hilda, nakita ko ang pag-aalala niya. Dinadasalan ka niya, James! Kasunod nito ay bigla akong napahawak sa dibdib ko nang maramdaman ko na may kumirot doon. Hanggang sa nahirapan akong makahinga. Napaluhod ako kaya nataranta sila. Pakiramdam ko, inaatake ako sa puso. Kasabay nito ay nararamdaman ko ang panlalamig at panginginig ng buong katawan ko. Kasunod ng matinding panunuyo ng lalamunan at bibig ko. James! James, anong nangyayari sa'yo? Anak, anong nangyayari sa'yo? Mami! Hindi! Hindi ako makahinga! Demonyo ka! Anong ginagawa mo sa anak ko? Ibinabalik ko lang kung ano talaga siya. Isang aswang at walang sino man ang makapipigil sa akin. Siya ang magpapatuloy sa lahi ng mga sibuklaw. Hindi demonyo ang anak ko! Anak ko siya at isa siyang aswang. Umihip ang malakas na hangin habang ang araw ay tuluyan ng natakpan ng buwan anumang sandali. Bigla akong napaliyad at tinaas ang kamay ko na parang may inaabot. Liwanag. May bigla akong nakitang liwanag mula sa taas. Hanggang sa marinig ko ang iyak ni Fern at doon ko naramdaman na hinawakan niya ang kamay ko. Habang ang mami ko ay hinawakan ako sa noo kasabay ng pag-agos ng mga luha ko. Sinubukan siyang sugurin ni Toby pero tinabig niya ito at humagi sa di kalayuan. Si Lola Hilda naman ay sinabuyan siya ng langis mula sa bote na hawak nito. Ngunit kahit anong sigaw ni Marcia ay hindi ito nagpatinag at pinagpatuloy ang pagdadasal. Lubayan mo ang apo ko! Apo, makinig kang mabuti.
Dahil sa dasal na ginagawa niya, binubuhay niyang dugo ng aswang sa katawan mo. Labanan mo, Apo! Labanan mo! Magdasal ka! Ikaw lang ang tanging makakakontra sa dasal niya! Anak, naalala mo pa ba yung dasal na tinuro ko sa'yo noong bata ka pa? Si Jesus ang aking buhay. Si Jesus ang aking gabay. Siya ang aking Panginoon, ngayon at kailanman. Lord, save me! Ayaw ko maging aswang. Ikaw lang ang nag-iisang Diyos na sasambahin ko. Iligtas niyo po ako! James, baby! Lumaban ka! Kung ano ka man noon, tinapon mo na yan nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Kasama na doon ang sumpa ng pagiging aswang sa pagkatao mo. Ang katawan mo, pati ang kaluluwa mo, templo na ngayon ng Panginoon. Pare! Laban! Lumabang ka! Ayoko na! Anak, makinig ka sa akin. Makinig ka kay Mami. Sabayan mo ako kahit sa isip mo lang. Si Jesus ang aking buhay. Si Jesus ang aking gabay. Siya ang aking Panginoon. Ngayon at kailanman. Hindi, anak! Ako ang pakinggan mo! Ako ang totoo mong nanay! Huwag kang makikinig sa kanya! Kay Lucifer ka sumamba! Si Jesus ang aking buhay. Si Jesus ang aking gabay. Siya ang aking Panginoon. Ngayon at magpakailanman. Si Jesus ang aking buhay. Si Jesus ang aking gabay. Siya ang aking Panginoon. Ngayon at magpakailanman. Bitawan mo ako! Mami! Mula sa likod ay biglang hinablot ni Marcia si Mami at agad na tinaas ang kamay nito. Akma siyang sasaksakin. Pero mula sa likod ay biglang tumayo si Manong Ted at sinaksak si Marcia gamit ang kuko nito at diniin pa yun ng husto. Sa bagay, ikaw naman ang pumatay sa babaeng mahal ko. Kaya ikaw na lang ang sisingilin ko. Hindi mo ako basta mapapatay! Hindi siya! Dahil ako ang papatay sa'yo! Hindi ako papayag na maging katulad mo ang anak ko! Hindi siya aswang! Hindi mo siya pag-aari dahil anak ko siya! Ako ang tunay na nag-aruga at nagmalasakit sa kanya! At ang Panginoon lang ang tanging nagmamay-ari sa kanya! Ha! Nagulat kami sa ginawa ni Mami. Gamit ang patalim na nabitawan ko, sinaksak niya sa puso si Marcia. Sa muling paghihiwalay ng buwan at araw, ay unti-unti na rin akong bumalik sa dati. Tinulungan ako ni Fern at Toby na bumangon. Hanggang sa nagulat na lang kami sa sunod na ginawa ni Manong Ted. Bigla nitong sinakal si Marcia mula sa likod at humakbang paatras. Dahil nasa gilid sila, nahulog ang magkapatid na aswang mula doon sa rooftop ng gusali. Sa pagtalo ni Manong Ted, kasamang nahila si Mami dahil hawak siya ni Marcia. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas ko pero bigla na lang kaming napatayo lahat at hinabol si Mami. Nang sumilip kami, gano'n na lang ang hinga namin ng maluwag nang makitang nakakapit sa nakausling bakal si Mami. Gayon din si Marcia pero hawak siya sa paa ni Manong Ted na nakalambitin. Mami! Anak! Tulungan mo ako! James, anak, tulong! Pakiusap! Tulungan mo ako! Natigilan ako nang lumingon ako kay Marcia. Pagkatapos ay kay Mami. Umagos ang luha ko kasabay ng pag-abot ko sa kamay ni Mami. Sa katulong si Toby ay hinila namin siya paakyat, sabay atras palayo. Anak, iligtas mo ako! Pakiusap! Patawarin niyo po ako! Anong pakiramdam na mawala na mahal sa buhay? Anong pakiramdam mo na hindi ka kinikilalang ina ng anak mo? Hindi ba masakit?
Ngayon, patas na tayo, Marcia. Pinatay mo ang babaeng mahal ko. Nawalan ka naman ng anak. Kaya ngayon, samahan mo ko sa impyerno. Nang bumagsak ang dalawang aswang, tumama sila sa dalawang drum na may malaking apoy at natumba yun. Dahil doon ay tuluyang natupok ng apoy ang katawan nila. Samantala agad ko namang niyakap ang asawa ko at si Mami. Kasabay nito ay tuluyan na akong nakahinga ng maluwag. Baby! Thank God you're safe! Mami, okay ka lang? Oo, anak. Mami, Anak. salamat po. Niligtas mo ulit ang buhay ko sa pangalawang pagkakataon. Siyempre, anak kita eh. Wala akong hindi kayang gawin para sa inyong mga anak ko. Baby, salamat. Dahil sa panahon na pakiramdam ko, napanghihinaan ako ng loob. Ikaw ang laging nagpapaalala sa akin ng mga bagay na nakakalimutan ko. I love you. I love you, baby. Bro, thank you. Ikaw pa? Best friend tayo eh. Nandiyan sila, Dad. Halika na. Baba na tayo. Nasaktan ako noong malaman ko na hindi ako tunay na anak ng kinagisnan kong mga magulang. Pero hindi ko alam na nang mapunta ako sa kanila, yun ang nagligtas sa buhay ko. Dahil doon ay nailayo ako ni Mommy at Daddy sa buhay na puno ng kasamaan. Isang buhay na masalimuot at puno ng kadiliman. Di ko ma-imagine na isa akong aswang at pumapatay. And it's odd for me to say that, I know. Kung babalikan ang buhay na meron ako noong nagre-rebelde ako. Pero salamat doon dahil natuto akong lumaban. Nagamit ko yon para ipagtanggol ang sarili ko at ang pamilya ko laban sa aswang. Madam Venus, kung meron man akong natutunan sa mga nangyari sa akin, pinatunayan ng Panginoon sa akin kung gaano kalaki at kalawak ang sakop ng kanyang kapangyarihan. Dahil doon ay mas naging malalim pa ang pananampalataya ko. That event in my life made me realize that no forms of evil can withstand the greatness of God. That I belong to Jesus and not to anyone. My identity is in Christ and not to the devil. Because when He died for me on the cross and He said, "It is finished." Sana ay may natutunan kayo sa kwento ko at naway magsilbi itong inspirasyon, lalo na sa mga may pinagdadaanan na mabigat na problema. Lagi ninyong tatandaan, God listens and God answers. Sa inyo pong mga tagapakinig, may maibabahagi ba kayong karanasan sa buhay kung saan naramdaman niyo ang presensya ng Panginoon? Meron ba kayong favorite verse sa Bible na pinangahawakan niyo? I-comment niyo sa ibaba at huwag niyo na rin kalimutan mag-like, share at i-follow ang channel na ito. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyo and more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, James.